Okay, so auto deduction online payment kay GCash. So paano nga ba natin ma-stop ito? Paano ba tayo makapag-request ng refund dito, no? Dito kay GCash Help Center. So sa video ito mga lalabs, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano tayo mag-submit ng ticket dito kay GCash Help Center para po mag-request tayo na pwedeng ma-refund at pwedeng ma-stop na yung ating yung auto deduction, no? Halimbawa hindi natin alam, wala tayong idea kung ano yung apps or website na nag-auto deduct sa inyo kasi nakalimutan niyo kung ano yung na-subscribe niyo na website. Okay, so una po natin gagawin, punta tayo sa ating transaction history, no? So dito sa pinaka-dashboard, ayan. So, makikita nyo dito yung transaction history dito sa baba. No? Click tap natin yan. So, kayo dito. So, piliin nyo po dito yung kung ano yung auto-deduct sa inyo. Halimbawa dito ha. Yan. So, piliin lang natin. Halimbawa lang naman to, no? So, punta tayo sa baba. Ayan, sa Get Help. So, siya nga pala, baka naman pwede pong maglambing sa inyo dyan. Baka naman po pwedeng subscribe, no? Kung nakatulong ang video ito, huwag niyo po kakalimutan mag-like po. Kung meron po kayong mga tanong, mag-comment lang po kayo sa baba. So, dito, I didn't authorize this transaction. So, click natin yan. Tap natin. So, dito tayo mapupunta, no? Ayan. So, siya nga pala, meron akong ginawang playlist dito. Kasi meron na po akong naunang ginawang video dito, no? Step by step rin yun kung paano mag-request ng refund. Kung halimbawa pong hindi gagana dito kay GCash Help Center. So, meron tayong ibang paraan pa kung paano po tayo mag-request ng refund. Doon sa pinakauna kong video na ginawa, nilagay ko po doon sa playlist. So, hanapin nyo po sa playlist yun. Kasi pwede kayong makapag-request din ng refund doon mismo sa pinaka-website, no? Kaya sa Play Store, pwede kayong mag-request ng refund doon. Okay, so hanapin nyo sa playlist yun, panoorin nyo, baka sakaling doon gagana at baka sakaling ma-refund nyo. So dito submit tayo ng ticket dito kay GCash Help Center. So dito, ikis lang muna natin yung advisory. Okay, so dito naman, type of transaction. Ayan, so arrow down. So bills of payment, ayan, piliin natin to. Okay, so name of the biller or merchant. So, halimbawa, alam nyo kung ano yung website or apps. Halimbawa, Canva. Ayan. Kung hindi nyo naman po alam kasi wala kayong idea kung ano yung apps or website na yon, so skip nyo na lang yan. Punta kayo sa baba, tapos your account type. Ayan. So, dito, Filipino citizen, 18 years old. Nasa inyo yan kung OFW kayo. So, what did you experience before you discovered the unknown transaction? So, arrow down ulit. Merong option dito. Ayan. So, dito, piliin nyo po dito yung mga na-experience niyo bago yung auto-deduction. Halimbawa, I did not experience anything unusual before, kaya I lost my phone SIM. So, kayo na bahala dyan. So, halimbawa lang naman ito, so I did not experience anything unusual. Tapos, anong phone yan? So, dito, Nokia. Joke lang. Makaluma, okay? May Nokia pa ba? So, dito naman, pwede kayong gumawa dito ng love letter, no, na gusto nyo sabihin kay GCash Help Center. Pasensya na po sa ingay, nasa tabing pasada lang po tayo, no, so pasensya sa ugong ng sasakyan. So, dito meron po akong ginawa, no, na, sample. So, pwede nyo gayahin na lang to. Ilalagay ko sa description to, no, pwede nyo copy na lang. Okay? So, copy-paste natin dito. Ayan. Ayan. Nag-request tayo dito na kung ano yung website na nag-auto-deduct sa inyo at kung baka pwedeng ma-stop na at baka pwedeng ma-refund, no? Okay? Kasi wala kayong idea, wala kayong knowledge kung ano yun. Kung ano yung na-auto-deduct na wala naman kayong authorization. Okay, so dito sa baba naman, ayan, pwede kayo dito mag-upload ng photo. Picturean nyo muna yung transaction na yun, kung ano yung auto-deduction transactions. Picturean nyo, pwede nyo dito upload. Tapos submit na, no? So, sana po nakatulong sa inyo. Ganun lang po kung paano mag-submit ng ticket dito kay GCash Help Center. Sana po nakatulong sa inyo. You're welcome.